Good day mga ka-GT sa kalam at magandang umaga po pala sa mga taga Quezon dito at sa lahat ng mga ka-GT natin. Magandang umaga sa inyo at ito nagpa-sunrise tayo mga ka-GT. Naglakad-lakad lang po tayo dito, hindi ko po kasama si Ineng kasi tulog pa si Ineng at na kay Anton, hindi ko po nakita kung saan siya natulog. At yun nga po mga ka-JT, nag-ikot-ikot lang po tayo dito at naganap po tayo ng isda mabibili. At siyempre, puro sariwa po dito at yun nga po na paglalakad ko po rito. Medyo low tide. May mga nakita po ako may mga silo po dito. Hindi ko po alam kung anong hinuhuli nila. Pero syempre nakakaawa po yung mga ibon. Hinuhuli po nila. At sinasabi sa akin na ibinebenta raw. At yun nga po mga ka-JT, napakarami pong mga ibon na magdadaan dito. Tuwing linggo raw po, meron nagbabato po rito at nagre-race ng ibon. At yun nga po, yung iba ay nahuhuli nila. Kaya hindi po nakakauwi dun sa bahay nila. At ito po, may nakita akong isang species dito po mga ka-JT. Hindi ko po alam kung anong tawag dito. Dito ko lang po nakita yan sa may Unisan, Barokay, Kalilayan, Quezon, mga ka-JT. At dito po dire-diretso lang po tayo dyan. Doon po tayo punta sa dulo na yan. May mga rock formation po doon na maganda. Dito po ako dumaan sa siyempre sa may dagat na at mababaw lang po yan. Siyempre hindi tayo mahiling hindi magpapawid. Isang naman dyan mga ka-JT. Bagong gising po tayo dyan at umagang-maga po yan. Magpapapawis po talaga ako. Wala po kasing pagjajagingan dyan. At yun nga mga ka-JT, nagpupunta po tayo doon sa dulo at doon daw po sisikat yung araw. At dito may mga nakakwentuhan po mga tropa na mangingisda at yun nga may nagalok sa akin ng tulingan at malaking tulingan, di ba tambakol na po ang tawag doon mga ka-JT. At yun nga dire-diretso lang po tayo doon at sinamahan ko pa siya pabalik sa aming inuupahang resort pero napakiyaw na po ng mga customer dito. At dito po ay una-unahan po. Huli ko na po nalaman na kailangan mauna doon sa bangka dahil po marami po talagang customer na namimili. Kasi po napakasariwa po. At kalimitan pong huli nila ay kasag. Yung kasag po ay tawag sa atin ay alimasag. At yung pagkamalaki ay alimango. Pero puro kasag lang po ang nakita ko mga ka-JT. At yun nga po, meron po tayo inabot dito na isa pero napakiyaw na raw po ng customer. At yung nga pong tambakol na inireserve ko ay napakiyaw din po ng customer. Marami po ditong customer, mga ka-JT, sobrang develop na po ito. At dito po, lakad po tayo ng lakad dyan mga ka-JT, papunta po tayo doon sa dulo. At doon sa may mga rock formation, dadaan po tayo doon. Low tide lang po, kaya medyo sinabi sa akin ni tropa na pwede akong pumunta ron. Hanggang alas 10 daw ng umaga o alas 9 ng umaga ang high tide dito mga ka-JT. Ayan po yung mga bangka. Kokonti pa po sila dyan kasi umaga pa po pero marami pong pauwi. At yun nga po, kailangan nyo mauna sa isang bangka. At kung kaya yung papakyaw, ay kayo mauuna. Wala pong reserve mga ka-JT. At yun nga po, hindi ko nakuha yung tambakol na inalok sa akin ni Manong dahil pinakyaw raw po yung apat nung customer. At yun nga po, nakita ko iniihaw. Napakasarap po nun. Sariwang-sariwa po. Manamis na misyon. Nakita ko nung iniihaw po ay na tagas-tagas pa yung mga dugo. At dito nga mga ka-JT, low tide. At dito po tayo dumaan sa may kati-kati na to, itong mga kati na to. Dito naman po, sa ngayon po ay wala akong nakita mga salabay o dikya mga ka-JT. Hindi naman po makate pero napakalinis po ng tubig. At doon po sa may kabila nito, may bakawan. At yung pong dulong-dulong niya, may 2 kilometro o 3 kilometro po yung nilakad ko na yan, kaya pinagpawisan po ako. At dito nga po, may dadaanan po tayong daungan ng mga ka-JT, ng mga mangingisda, yung mga fisherman. Makikita ko pa pong binabaklas nila yung mga isda nila, yung kasag nila. Kaya lang po, syempre, may mga nauuna po sa akin. At syempre, hindi tayo magpapakit dyan. Ayan, medyo malalayo na po yung nararating ko niya, mga ka-JT. Nandun po kami sa dulong-dulong yun, kabilang-kabila. At napakasarap po doon. Pwede po talagang mga 30 piraso o 40 piraso kayong doon sa isang cottage or room na nirenta namin. 2 aircon, meron sa taas pero puro mga double deck. Nga ka-JT, malamig naman po. Medyo ayos naman po yung facility. Malinis naman po yung CR. Kumbaga sa ating mga kagaya natin mga lang na simpleng buhay, pwedeng-pwede na po yun. Napakalinis po nung kanilang bowl mga ka-JT. At kakilala po ni Paul, yung mga tao po doon, hindi ko po alam kung anong relatives niya ba or tsuhin, mga ka-JT. Basta yun po yung Barokay na yun. Yun po doon po kami nag-stay. Napakalaki po ng aming tinigilan na yun. Kasya po kaming lahat. At yung iba naman po hindi nagkasya, doon na po sa labas kasi mga nag-iinom pa po. At yun nga po, syempre, pag lasing ka, pwede na po sa tent. At yun nga, ako, hindi na po ako sa tent na tulog. Doon na po ako sa dulo. Nakakuha po ako ng isang reserve. At yun, nakatulog kasi ako na maaga. Kaya doon na lang po ako sa loob na tulog ng mga ka-JT. At dito po, dire-diretso lang po tayo dyan. Ayan, yung Kalilayan, mga ka-JT, na medyo sikat dito. Napakaganda po naman at may mga cottage po at may mga kubo dito sa may harapan. At medyo malayo po talaga po tubig dito kaya napakasarap po magtampisaw at sobrang develop na po nito. Dati po before pandemic hindi pa ho ganito to kasi ang nire-rent pa ho namin ito isang bahay mga ka-JT. Ngayon meron na po mga cottages, meron na pong rooms, malaki na po yung dinevelop nito. Tapos yung pong buhangin na yan,
Yan sana yan, talagang ganyan na po yan noon pa. Pero ngayon medyo malinis na po. Dati may mga palapa pa, may mga nyog-nyog na naaano dyan. Pero ngayon po, hindi na po. Ayan, medyo napakaganda na po. Ayun, dumiretso po tayo doon sa may daungan at nakakita po ako ng bagong ahon. Ang sabi, naglilinis na lang daw po sila ng kanilang dambat dahil po nagpakiyaw na raw po. Ayan po, medyo maganda po ritong beach resort mga ka-JT, ang mga nasa labas na cottages na yan. At dito po, syempre, ang dami po ako nakita mga naka-tent at napakalamig naman po talaga ng hangin at wala naman po lamok. Maigi po rito, hindi po malamok mga ka-JT. At yung nga pong salasalabay, wala pa po ako na-experience. Pero dati po noon, nung kami punta rito, marami po pa pong ano. At marami po dito mga pusit na binebenta. Kaya lang po walang huli ngayon mga ka-JT. Maliwanag daw po ang buwan, kaya kukonti po yung huli nila. Pero nagpunta po ako doon sa kabilang kabilang dulo at meron po ako nakita doon mga sapsap, maliliit nga lang po yan, bumili po si Nabayo doon at si Ate Shirley Chipisabu. At ito pa mga ka-JT, nakakausap ko po yan, nakamaritisan ko yan, nakakachismisan ko rin yan, galing pa po Maynila yan. At sabi, saan daw ako pupunta, sabi ko dito, maghahanap po ng isda. At yun, sumama sila yun, napakiyaw nila isang kasag. Mga ka-GT, at yun nga po, dire-diretso lang po tayo dito, hanggang sa dulo po tayo dyan, hanggang sa si Kuya ay nakausap ko na may napakiyaw na raw po yung reserve. At ayan, ang dami po customer dito, mga kagaya po namin, mga ka-JT. At tapos po dito, yung mga kabataan dito at yung mga iba rin po na taga rito ay nakakagulat lang po, may mga dala po silang buslog o yung panghuli po ng ibon. Hindi ko po alam kung ano, pero nakakaawa po yung mga ibon na hinuhuli nila, lalo po yung may-ari mga ka-JT. At tuwing Sunday daw po talaga na meron po rito na dumadaan at maramihan daw, tapos nabebenta nila ng 1.5. Nakita ko po yung isang ibon mga ka-JT, meron po talagang leg band at may number po ng leg band. Ayun, nakakawa po yun, hindi na po makakauwi yun. Sigurado po, loose na yun. Tapos ito mga ka-JT, ayan po yung sinasabi ko sa inyo, nagbabaklas pa po ng ano, at yung pala ay naglilinis na lang po sila ng lambat. At meron na raw pong nakakuha ng kanilang kasag mga ka-JT. Kasag po ang kalimitang huli nila dito, alimasag kung tawagin sa amin or sa atin mga ka-JT, mga taga Laguna. At dito po mga ka-JT, hindi na po ako nagtagal dyan, dumiretso na po ako hanggang dyan sa nakausap ko si Kuya. Pinareserve ko, sana hindi ko po kasi pinareserve yung isang yung isang tambakol mga ka-JT, kaya nung binilikan namin, pinakayaw na po ng isang customer at nakita po talaga ay napakaganda at napakalaki. Ayun nga po, pagbalik ko po nakita ko na iniihaw po mga ka-JT. At yan mga ka-JT, pumunta rin po ako dyan sa isang naunahan ako ng isang customer dahil kasag din na naman po yung hinuli at nakita nyo naman po tinatali pa. At ayan si Kuya, nung pagbalik po namin, wala na po yung napakiyaw na raw po ng isang customer. Kaya si JT Sakalam, hanap na lang po uli ng ibang bangkero. Dito po talaga ay kailangan nyo po pumunta sa isang bangka para makipag-agawan sa mga customer at talaga naman napakasiriwa. Ayun nga po, nung pagdaan namin dito at wala na po raw yung tambakol, mga ka-JT, dumiretso na po ako doon sa isang mangingisda sa Nabagong Daong. At yun naman po, hindi ko po inabot kasi inaantay na pala po nung isang customer mga ka-JT at pinakayo na naman po yung kasag na nahuli nila. At yan, dire-diretso lang po tayo, pero sabi niya sa akin baka raw may poset, kaya nag-try pa rin kami. Nung nakausap namin, wala na raw po talaga kahit poset dahil maliwanag daw po yung buwan, kaya medyo kukunti ang huli. Ayun nga po dito mga ka-JT, yung parting dulo po niyan, tapos matatanaw nyo po sa parting kanan na bundok ay Marinduque na raw po, sabi po niya ni Kuya, mga taga rito. At dito po nakita ko na po yung mga kabataan at yung mga mayroon din naman po medyo maedad na nanguhuli po ng ibon at may mga dala po silang pain, nakatali po sa paan ng ibon. Tapos pag may bumaba po, lalambatin po nila. Talagang nagkaagulo po sila sa paghuli at hindi naman kayo magkakandamayo. At tuwing linggo raw talagang dito dumadaan yung mga ganong ibon. At dito mga ka-JT, ayan po, hindi po kami nauna dyan at ang dami pong kasag niya na tinatali pa. Nakakita nyo naman po, tinatali po talagang sariwang-sariwa pa. Talagang fresh from dagat, from sea. Makakakain po kayo ng manamis-namis talaga dito. Ayan po yung kasag, tinatali po ni Kuya at napakayo na po ng isang customer, kaya iniwan ko na po siya. Dumiretso po ako dito at nakita ko po si nanay dito na may kinukuha pong para mga shell. Hindi ko po alam kung uulam niya ba o ibebenta. Basta sabi ko, nagpaalam lang po na pwede bang tumawid. Oo naman daw, wala naman daw nagmay-ari nito. At ingat lang daw ako at madulas yung mga rock formation dito. Baka daw ako'y masugatan or madulas, pumutok ang ulo ko. Kaya medyo nag-ingat po tayo. Siyempre, paalala ni nanay. Alam niyo naman po, mga taga rito sila. At dito rin po, meron ako nakasabay ng mga kabataan. At doon daw sila maninilo.
Naibebenta daw din po nila yung nahuli nilang ibon na 1.5 ang isa, lalo po pag dilegban mga ka-JT. At yun nga po mga ka-JT, hindi ko na po inungkat kung anong mga ibon yung mga nahuli nila. At syempre po, mahirap na po baka pag bumalik tayo dito, sasabihin, ikaw yung naganohan. De, joke lang po. Basta may na hinuhuli po sila mga ibon dito, kaya po sila ay di ba, anong tawag ko doon, parang lambat na merong kawayan mga ka-GT. At dito po, dahan-dahan na lang po tayo. Nilampasan ko po si nanay dyan. At syempre, magpapakit po tayo. At hindi ko na po pinakita dyan yung madulas ako. Hindi po, joke lang po. Hindi po ako nadulas dyan. Medyo, yung stepping binili sa akin ni Ate Monit dun sa, sa Alabang, medyo nagamit ko po rito. Pang beats po talaga siya, tapos nakapit po siya sa madulas at sa mga matatalas na bato. Hindi ko kayo masasaktan. Stepin po yan na binili ng ate ko. Ilang taon na po yan. Ayan, dito ko po nagamit. Siyempre, binili po ulit ako ng ate mo ng isang stepin. Hindi ko nagagamit kasi napuputikan, nag-uulam. Magagamit ko rin siya, mga ka-JT. At shoutout nga pala po kay Ate Sian at sa inaanak ko si Ginginir. Ito, ang sarap dito, mga inaanak ko at si Ate Sian. Sabihin nyo sa Majonda yung inang ginawin na hindi naliligo sa gabi. At dito po mga ka-JT, iniwan ko po talaga sila lahat dun sa resort, sa beach resort, kasi mag-walking talaga ako. Tapos gusto kong puntahan dito yung rock formation na to. Ayan si nanay. At dito po mga ka-JT, hindi ko po dati napuntahan to. Wala pa po nito noon at hindi pa po ganito kalinis. Meron pa nga po mga palapa-lapa, nyug-nyug na ano dyan. Pero marami na po talaga manging isda. Dumadaan po talaga sa mga resort. At yun nga po, medyo isang timba na 100. Ngayon, 200 na po isang kilo ata ng kasag mga ka-JT. Medyo na po ngayon. Tsaka po yung tambakol 200 daw po isa mga ka-JT. At hindi ko lang po inabot. Sa sapsap po may 100 po isang plastic bag. Depende na lang po. Kaya lang po yung sapsap na nakuha namin ay medyo hindi malalaki. Pero okay na pambaksyo, okay na matisan. Panlipas na yan at saka pwede mo idaing yon. At dito po mga ka-JT, napakataas po ng mga rock nito na mga ka-JT, pero pupunta po tayo doon sa dalawang rock formation na napakaganda. At dito na po tayo dumaan sa may tubig-tubig mga ka-JT para hindi po tayo mahirapan at medyo patag po rito. Pero syempre pag malalim, napalik po ako ulit dyan sa may mga bato-bato na yan. Pinanik ko po talaga yan. At dyan po mga ka-JT, ingat na ingat po ako. Tapos syempre pakit lang po tayo dyan mga ka-natics natin, sa mga viewers natin. Shoutout sa inyo. At sa mga nanonood sa akin, follow nyo pa po ako. Sa mga hindi nakapollow sa akin, maraming salamat po sa inyo lahat. Very appreciated. At dito po mga ka-JT, unisan po ito. Paglampas nyo po dyan at doon tumawid po ako doon sa kabila na yon, tanaw na po yung unisan public market nila, yung bagsakan po ng isda. At yun nga po, pagdating po namin doon at bumili ng isda ate ko, may dinaanan po kami pag uwi. At yun nga po, sa Unisan Market, medyo nanibago na po ako doon kasi may tambak na at meron na po talagang malaking space sa likod mga ka-GT. Medyo malaki na develop ng Unisan Public Market. At ang dami po pa namin dinanan. Lumaan din po kami ng Cadiz at nagpabili po ako mga tinapay kay Ate Monet. At yun nga, favorite namin. At yun nga mga ka-GT. After po nito, tumambay po tayo sa dulo at nakita ko po si na kuya na nandun po sa dulo. Ang sabi sa akin, kuya, wag lang daw ako malikot at wag lang daw ako maingay. At syempre, minarites ko sila kasi daw po baka mabugaw yung mga huhuli nilang ibon mga ka-JT. Ayun nga, ang dami nilang nahuling ibon. Hindi ko na po binidyoan yung ibon. Syempre, baka po tayo pa dito. At nakita ko pa may mga leg band at may mga number mga ka-JT. At ang galing po nila manghuli. Dadaan lang po tapos pagka itinas yung buslo nila, silo. O hindi naman silo tawag doon, yung lambat na mayroong kawayan at may bakal, yung pang salok, kung tawagin sa Laguna, salok po yun ng pangisda, pero sa kanila, salok po ng pang ibon. At yun nga mga ka-JT, nandito na po tayo sa kabila niyan, umupo lang po tayo, at tinatanaw ko na po yung bundok ng Marinduque. Ayun po, yung kabilang yon, yung sa may kabilang yun, nakita nyo na parang puti-puti sa ibaba na may blue-blue. Marinduque na raw po yan, ang sabi sa akin ng kuya. Tapos, eto mga ka-JT, tumambay lang po tayo dyan, at wag daw lang po ako malikot at maingay, lalo ako nakukulay blue. Kitang-kita raw po ng ibon. Pero dito po yung mga ibon, nakikita ko po, kaya po bumababa dito at dumadaan dito kada Sunday daw po. Pag may nagbitaw, ay umiinom po at parang mga nagugutom. At yun, binapainan nila ng kagaya ng ibon na yun. At pag nahuli nila, ang sabi sa akin, nabibenta raw po nila ng 1.5. Sobrang naman po mahal talaga ng ibon na yun mga ka-JT. At ito po mga ka-JT, after ko po dito tumambay at magpa-cute at magpainit, bumalik na po ako, naganap po ako ng mga isdang mabibili. At syempre mga ka-JT, ang pumunta po ako sa kabilang dulo kasi po may nakita po ako doon sa kabilang dulo ng bagong ahon. At yun nga po, masapsap po. At bumili po doon si Bayo Daud, si Ate Shirley at si Pisan Abu. Ayun po yung nakita namin at yun, binalikan ko po sila at nagpa-reserve ako. At dito mga ka-JT, nakita yun naman po, sarap ng hikat ng araw.
At medyo napapasimangot tayo kasi napaka-direct sa mata ng sikat ng araw. At nagpainit lang po tayo dyan at tumambay mga ka-JT, umupo saglit. Tinanaw-tanaw ko po yung mga lugar dyan. Tapos nakikipagkwentuhan at mga ka-JT, meron pong pain dyan sa kabilang yan. Kaya sabi sa akin, kuya, wag daw ako maingay kasi bawal daw maingay at hindi bababa yung ibong uhulihin nila at pagka raw malikot, ayun nga, nagtatago sila sa mga bato-bato. At ito, syempre mga ka-JT, pagkatapos ko po rito, balik po tayo papunta doon sa kabila at ayan yung Marinduque mga ka-JT. Tapos dito po, sa kaliwa pa po niyan ay doon sa Unisan Public Market, sa bagsakan po ng mga isda. At doon po, pag namili po kayo doon, medyo may kamahalan na iba kasi minsan hindi yung mangingisda ang nagbebenta, nag-aangkat lang po. Ito, mga ka-JT, ang si Pisabo, si Ate Shirley, at saka si Bayo Daud. Ito po, dito po ako nag-preserve. Nakita nyo naman po, binabawasan pa yung inaalis pa sa lambat, mga ka-JT, yung sapsap na binili namin. At dyan po ako nag-preserve, dito po sa kabilang dulo yan, mga ka-JT. At ayun nga, mga ka-JT, ayan po yung nabili nila. Tapos hindi naman po kami nagtagal at umuwi na rin po kami. Binitbit na lang po yan kasi hindi ko po alam kung bakit magang umuwi. At may dinaanan kami ni ate sa Cadiz at dun sa Unisan Market at bumili po siya ng isda. At mga ka-JT, may uwi po kami diyang parang bukayo puto. At ito mga ka-JT, hanggang dito na lang po muna yung video natin. See you on my next video. May on call po tayo sa January 29 at February 2 na po uwi natin. Tayo syempre, yun po yung ating extra income. Mag-drive, babus mga ka-JT.